Ako'y nabibigyan tulad ng hangin, ako'y nawawalan. Bakit ng buhay, ako'y tinatangaan. Lord, saan ako patuloy mo? Anong gagawin ko? Lord, saan ako? Hey, good morning mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Lunes, no? It's Monday. At ngayon po ay July 6, 2026. At ngayon po sa araw na ito, sa ating pong daily devotion, tayo po ay tutungo sa talata mula po sa Proverbs 19 verse 17, no? At ngayon po, ito ay ating pamagatang your kindness to other is an investment in heaven. At ngayon po sa ating pagtalakay at pag-aaral ng salitang ito, ano nga ba ibig sabihin ng your kindness to others is an investment to heaven? Ano nga ba natin ito tatayuan bilang tagasunod ng ating Panginoon Kristo? At ngayon po sa ating pagtalakay ay hayaan po natin na basahin ito ng ating partner para tayo ay samahan at pangunahan din sa pananalangin. God's morning mga kapatid, tayo po ay babasa sa mga Kawikaan 19 verse 17. Parang pagpapautang kay Yahweh ang pagtulong sa mahirap at pagdating ng panahon si Yahweh ang magbabayad. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Ama, maraming salamat po sa umagang ito na muli namin pag-aaralan ng iyong mga salita, Panginoon, buksan mo po ang aming mga puso upang makita ang mga pangangailangan ng iba, Panginoon. Ganun din, Panginoon, ang aming mga pag-aaralan ngayong araw na ito. Bigyan mo po kami ng knowledge at wisdom, Panginoon, upang lubusan namin maintindihan at maunawaan ang mga salita ito at mabahagi din namin sa iba at nang sa ganon ay ikaw mapapurihan sa lahat ng aming gagawin, Panginoon. Maraming salamat po at humingi rin po kami ng patnubay, kalakasan ng katawan para sa aming maghapon na gagawin. Na ang lahat po ng ito ay aming ipinapanalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Puri ng Diyos. Sabi nga po dito sa ating talata, basahin ko ulit sa Amplified Version. He who is gracious and lends hand to the poor, lends to the Lord. Parang doon pa lang, nag-speak na ho doon sa ating title ngayon. And the Lord will repay. Meron po pala noon, and Lord will repay him for his good deeds. Ano nga po ba ito? At dito po ay sa ating ngayon, mga mahal kong kapatid, sa ating paggising, kalimitan, ay malimit, madalas po nating naiisip na ano ba't ang pwede kong pagkakitaan ngayon? Maaring kung tayo ay mga negosyante, or kung tayo ay mga walang hanap buhay, o ano pa man, maaring nating naiisip yan, Paano ba natin mapapalago kung meron tayo? Ano yung meron tayo? Mga ba yan, At ano nga ba ang buhay natin? Yan yung mga nauuna nating naisip, Pero, dito po sa sinasabi ng salita ng ating Panginoon Diyos, ngayon po may isang investment, Kasi when you tell investment, naisip natin yan, napakarami, At ito ho yung investment na ninanais ng Panginoon na manguna sa ating buhay, Sabi, why? Because ito yung investment na hindi bumababa ang halaga. Ito yung investment na hindi nalulugi. Ito yung investment na sigurado may pagpapala mula sa Panginoon. At siguradong, sabi nga ay,
yung ROI, yung return of investment. No? Sigurado po yan dahil pinangako po ng Panginoon. At yan po yung tinatawag na kabutihan sa kapwa. No? Maging mabuti tayo sa kapwa kahit yung kapwa hindi mabuti sa atin. Parang gano'n. Ano? At saan nga ba ito sinulat at kailan po ito sinulat? Ang kawikaan po of Proverbs, no, para sa mga hindi po nakakaalam, ito po ay nasa Old Testament. Ano ho? At ito po ay karamihan ay isinulat po ni Haring Solomon. No? Si Haring Solomon po ay anak ni Haring David at siya po ang isang pinakamatalinong hari na pinagpala ng Diyos ng karunungan. Isunulat po niya ito para ituro sa bayan, no, ng Diyos at kahit hanggang sa atin po ngayon kung paano tayo mamuhay ng tama, may takot sa Diyos at may malasakit sa kapwa. Noong panahon na yon, panahon nila Haring Solomon, naniwala po marami na ang yaman at pagpapala ay tanda ng pabor ng Diyos. Sa kasalukuyang panahon, marami pa rin ho ang naniniwala sa ganito. Habang ang parusa ay tinuturing na kahirapan. No? Kaya nga minsan, yan po yung isang bagay na linawin natin. Dahil dito po, ito po yung aral na nilinaw ni Haring Solomon. Binigyang linaw po ni Haring Solomon ang malaking katotohanan na ito na ang pagtrato natin sa sino mang tao, lalo na sa mga mahihirap, ay hindi lang gawa ng awa. Ito ay direktang pagtrato natin sa Diyos mismo. Hindi siya walang malay sa bawat pagtulong natin. Tandaan po natin yan. Dahil inilalagay tayo minsan sa isang sitwasyon upang tayo ay maging kamay ng ating Panginoon Diyos. Ano ang koneksyon nito sa atin ngayon bilang mga tagasunod ng ating Panginoon Kristo? Bilang mga anak ng Diyos, sa ilalim po ng bagong tipan, mas sabi nga ay makikita po natin ito. No? Una, tayo po ay tinulungan at pinagpala ng Diyos. No? Tayo man ay dating mahirap, no? Maaring hindi ka man mahirap sa pananalapi o anumang bagay, hindi ka salat, pero maaring salat ka sa espiritual bago mo pa masumpungan ng Panginoon. Walang kakayahang iligtas ang sarili, no? O inaabot pa rin tayo ng awa at pag-ibig ni Kristo. Kaya ang pagtulong natin sa iba ay tugon sa kabutihang ipinakikita ng ating Panginoon Diyos sa atin. Kaya nga po, di ba, kung wala nag-Bible study sa atin, kung wala nagturo sa atin, hindi ka makakapag-quiet time eh. Hindi mo magagawa yung ginagawa mo ngayon. Kaya, sa buhay nating ito, napakahalaga po ng isang bagay na abutin natin ang mga taong sabi nga ay hindi pa natututo, wala pang relasyon, at yan po ay matututunan po natin sa patuloy na pag-abot natin sa mga mahihirap. Tandaan po natin, pag sinabi mahirap, hindi lang po ito sa salapi. Higit sa lahat ay sa spiritual na antas ng buhay ng isang tao. Bakit? Mahirap silang abutin kasi may pera sila. Tama? Mahirap silang abutin kasi nananahan sila sa sayaman nila. Nagiging 6 yung buhay nila. Ano po ibig sabihin? Di ba? The Lord created man on the 6th day. Paano ba nagiging 6 yan sa buhay natin? Kapag inisip mo na kaya mo nang likhain ang mga bagay na kaya mong diskartehan, you created by yourself. And that is a 6. If you comfort yourself, no, ikaw yung nagko-comfort sa sarili mo, hindi ang Holy Spirit, hindi yung mga tao na nasa paligid mo. You comfort yourself, and that's another 6. Represent the Holy Spirit. And you're thinking na you can save yourself. Di ba noon? Sa buhay natin, kala natin,
Kaya natin iligtas, kaya natin i-comfort sa sarili natin, kaya natin gawin ang mga bagay sa buhay natin that leads to a 666 in your life. Kaya nga, this church is a training ground. This church age sa buhay natin ngayon. Kaya tayo nag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos upang makita natin ang investment na ito. Dahil ito, pinakamataas na uri ng pagsamba. Hindi natin nakikita ang Diyos ng pisikal, kaya ang pinakamagandang paraan para paglingkuran at mahalin natin ang ating Panginoon Diyos ay sa pamamagitan ng pagmamahal at pagtulong sa mga nilikha niya. Lalo na sa mga walang kakayahang suklian tayo. At yan po ang katotohanan. At hindi rin po utang na loob. No, may utang na loob ako sa iyo kasi nung panahon na ito, ikaw yung naggabay, nagpuyat, nagtuturo sa akin. Hindi po. Dahil yan po ay privilege ng Panginoon. Privilege natin na makapagturo, makapag-disciple ng mga tao sa pamamagitan ng pag-aaral ng Biblia. At sa lahat ng pagpapagal, sa lahat ng ating, sabi nga ay, paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Hindi po ibig sabihin niya na may utang sa atin ng Diyos. Ano? Kundi, sabi nga po dito sa ating talata, may pangako po siya. Sinabi po niya magbabayad siya. Hindi dahil sa may obligasyon siya sa atin, kundi dahil mabuti siya at tapat sa kanyang salita. Hindi po siya sisira sa kanyang salita. At ang gantimpalang ibibigay po ng ating Panginoon Diyos ay hindi pansamantalang yaman dito sa lupa, kundi pagpapalang siguradong tatagal magpakailanman. Abot hanggang langit. Ganun po yan. At ito po ang tunay na tanda ng pananampalataya. Gaya po na sinasabi ni Santiago, na kung ang ating pananampalataya ay walang gawa, no, ito po ay patay. Ang pagtulong natin sa kapwa natin ay patunay na talagang nakikilala at sumusunod tayo sa Panginoon. Kaya nga po dyan papasok ang discipleship. Dahil na-disciple tayo, naiintindihan at nauunawaan natin, ginagawa na lang ngayon natin ng isang bagay, hindi para sa may makukuha tayo sa isang bagay, o sa isang tao, o sa isang mga transaksyon. Again, Christianity is not a transactional. Ang relasyon natin sa Panginoon Diyos ay hindi base sa transaksyon na ginawa natin. Dito sa ating pag-aaral, no, sinasabi nga po sa Hebrew word, no, ay sabi dito na hindi lang po, ang gracious po ay, na sinasabi dito is gracious, it means sa Hebrew word is chanan, no, ay hindi lang po basta pagiging mabait. Ito po ay pagpapakita ng awa at kagandahang loob na hindi nakabase sa kung anong ibabalik nila sa iyo o sa atin. Gaya po ng paalala sa atin ng ating Panginoon Diyos. Hindi man po tayo karapat-dapat, tama ho ba? Ganun din ang dapat nating ipakita sa iba. Kaya nga, lend sa hand. Abutin natin sila. Sabi sa Hebrew word niyan is malakyat. Literal na pag-unat ng kamay. Pag-abot. Hindi lang ito pagbibigay ng pera o pagkain. Ito ay aktibong pagtulong, pagsama, at pag-aalaga sa mga nangangailangan, especially spiritually. Kaya nga sabi rin doon sa talata, lends to the Lord. No, ibig sabihin po niya sa Hebrew word, Mashiach la Yahweh. No. Sabi niya natin, Mashiach la Yahweh. Yan po yun. Hindi ibig sabihin na may utang ang Diyos sa atin. Ibig sabihin, kapag tinulungan natin ang ating kapwa, ang tumatanggap dito ay ang Panginoon mismo.
At dahil Diyos ang iyong, sabi nga ay pinaglingkuran, binigyan ng panahon, oras, siguradong hindi siya magkukulang. Magbabayad po siya. Sabi nga dun, sa word is repay. Sa Hebrew word is shalom. At dito rin po nanggaling yung salitang shalom, na ibig sabihin po ay kapayapaan. Kaya nga sa tuwing ang tulong na ibinibigay natin o salita na ibinibigay natin, ito ho ay nagbibigay ng kapayapaan sa taong handang i-correct ang sarili niya. Pero nagbibigay po ito ng sugat sa mga taong ayaw magpa-correct. At ang kalungkutan nun, they will have an oppression. Ano po yung oppression? Yan yung hindi na mapakali, yung walang kapayapaan. Yan po yung mga taong yan. Kaya nga po ito ay kinumpirma ng ating Panginoong Hesus doon sa New Testament. Sabi ng ating Panginoong Hesus doon, doon sa Matthew 10 verse 42. Ano po yun? Tandaan ninyo, sino mang magbigay ng kahit isang basong malamig na tubig sa isa sa mga maliliit na ito, dahil sa siya'y alagad ko, siya'y tiyak na tatanggap ng gantimpala. Amen. Kung sino man po na ating pinaglingkuran. At alam natin na yan ay maaaring lingkod ng Diyos o sino man. Sabi nga, yan ay siguradong tatanggap. Sinabi ulit yan ng Panginoong Jesucristo doon sa Matthew 25 verse 40. Di ba? Sabi niya doon? 25 verse 40. Wait lang po. Matthew 25. Verse 40. Sabi po dito, sasabihin ng hari, tandaan ninyo nang gawin ninyo ito sa isa sa mga alagad ko, siya man ang pinakahamak, ako ang inyong tinutulungan. Amen. At yan ang sinabi naman ng hari. Sino po ba yung hari? Ating Panginoon sa Kristo. He is the King of Kings and the Lord of Lords. Ganito po ang pamumuhunan natin sa langit at hindi po sa lupa. Habang tayo nandito sa lupa, ano nga ba yung ginagawa natin sa kapwa natin? Yes, hindi mo lahat kayang i-please ang tao. There's some people wants to twist your words, use your words against you. Pero tandaan natin, ang ating Panginoon na ating pinaglilingkuran, siya ang gaganti, siya ang magtatanggol, at siya ang magbabayad sa lahat ng ating ginawa. At yan po yung pamumuhunan sa langit, hindi dito sa lupa. Sabi nga sa atin ng 2 Corinthians chapter 9, verse 6 to 8. Ano po sabi doon? Tandaan ninyo ito, ang nagtanim ng kaunti ay aani ng kaunti, ang nagtanim naman ng marami ay aani ng marami. 7. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob, di napipilitan lamang. Sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. 8. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Amen. Sandali, linawin natin ito. Marami kasi ang gumagamit ng salitang ito. Na sige, magbibigay ako para lalong dumami yung meron ako. Di ba? Pero, take note, ang sinabi po doon ng Panginoon ay buong puso. Kapag ang tiningnan natin ay material things na babalik sa atin, mali na po agad kasi mali na yung puso natin.
Dahil ang sinasabi dito ng Panginoon na buong puso ay ang paglilingkod natin sa ating Panginoon na nauna natin binasa sa Matthew, di po ba? Dahil ang meron tayo dito sa lupa ay pansamantala lang. Hindi po natin madadala sa kabilang buhay. At yan po ay hinahayaan at inaalaw sa atin ng Panginoon. Kung ano yung meron ka, yes, kung ano yung meron ka ngayon, pinagkatiwala lang yun sa iyo ng Panginoon. Pamilya mo, hanap buhay mo, ano pa man ang meron ka. Yan ay lahat galing sa Panginoon. Ang tanong, paano mo ito ibinahagi sa iba? Paano mo ito ginawa sa naging pagpapala sa ibang tao? Dahil lahat ito isusulit natin sa Panginoon. Tama o mali. Maaring ang intention mo ay mali. Isusulit mo pa rin yan sa Panginoon. Pero kung ang intention mo ay tama at saka ikaluluwalhati ng Panginoon, sigurado may gantimpala ka sa Panginoon. Dahil ang ating pong ginagawang kabutihan sa kapwa ay hindi po dahil sa atin, kundi dahil sa ating Panginoon sa Kristo. At yan po ang namuhunan sa kaharian ng Diyos. Siya po ang namatay sa krus upang ngayon tamasahin po natin ang kapayapaang ibinibigay niya sa buhay natin. Hindi lang sa ngayon, at ito'y mananatili magpakailanman. Hindi rin po ito pagbibigay para humingi ng kapalit, kundi dahil naunang nagmahal at nagbigay ang Diyos. Sabi nga po sa atin sa Hebrews, no? Sa Hebrews chapter 6, verse 10. Makatarungan ang Diyos, hindi niyan malilimutan ang inyong ginawa at ang pagmamahal na inyong ipinakita at hanggang ngayon ipinakita sa pamamagitan ng paglilingkod ninyo sa mga hinirang ng Diyos. Amen. Ang Diyos makatarungan po yan. Sa buhay nating ito, maaring may mga taong hindi tunay sa buhay natin. Hindi po yun dahilan para tingnan po natin sila. Hindi tingnan natin yung Diyos na naglagay sa atin dito. Malinaw? Hindi ka tutulong kasi dapat lang siyang tulungan. Kundi tumutulong ka kasi alam mo, nilagay ka ng Panginoon Diyos para tulungan sila. Bakit? Kasi hindi po natin dapat tingnan kung sino ang tumatanggap. Minsan kasi, yan, nako, huwag na yan. Di ba? Hindi po. Huwag po natin tingnan kung sino ang tumatanggap. Kahit walang pasasalamat yung mga taong yan, kahit hindi makakaganti, gawin pa rin natin ito dahil para ito sa Panginoon. Ano po sinasabi sa atin ng Luke chapter 6 verse 35? Sa halip, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti. Magpahiram kayo ng hindi umaasa ng anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasang Diyos, sapagkat siya'y mabuti kahit sa masasama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Amen. No? Kita po natin yan. Ganun po ating Panginoon. Pero mapalad ka kung naiintindihan natin ito. Dahil nalalaman mo kung ano ang tunay na paglilingkod. Sabi nga, yan yung tulong na may dignidad. Kapag tumutulong tayo, huwag natin ipamukha na masigit tayo. Ipakita po natin ang pagmamahal gaya ng pagtrato sa atin ni Kristo. Sabi nga, ang pagmamahal na yan, hindi yan compromise. Hindi yan compromise. Sabi nga sa atin ng Philippians chapter 2, verse 3 and 4. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa paghangad ninyong maging tanyag. Sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa sa inyong mga sarili. Amen. Sabi nga, diba? Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling hangarin o pagiging tanyag. Pakumbaba. Minsan, di ba, gagawa ka ng mabuti. Kahit doon sa iba,
tingin sa'yo hindi ka mabuti. O parang i-compromise mo yung isang bagay para lang doon sa isang tao. Gagawin ko ito para sa'yo. Parang ganito yan. Dahil sa kaibigan mo o dahil mas matimbang sa puso mo ang taong yan, kahit na mako-compromise ka doon sa isang tao, yun yung gagawin mo. Yun po yung sinasabi doon. Ibig sabihin po noon, hindi po balanse yun. Hindi po paglilingkod yun. Sabi nga ang tawag doon yan, kasama natin si Remy, hungkag. Hindi po buo. At kalimitan dyan ay mapanlin lang na paglilingkod. Sabi nga, paglilingkod po, hindi po kailangan yan sabi nga ay yung sobrang laki. Hindi po. Ang kailangan yan, magsimula ka kung anong meron ka. Ano ba yung meron ka? Hindi kailangan malaking halaga o tulong. Maging pagkain man yan, damit, oras, pakikinig sa problema ng iba. Lahat po yan ay mahalaga sa ating Panginoon Diyos. Sabi nga sa atin, di ba? Ng Mark chapter 12, verse 44. Sapagkat ang lahat ay nagkaloob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan, ngunit ang ibinigay ng biyudang iyon, bagamat siya ay mahirap, ay ang buo niyang ikabubuhay. Yan po yung kwento na kung saan nakita natin yung pagbibigay, yung mayaman, laki ng halaga ng binigay niya. Pero yung mahirap, kusing lang. Pero sabi ng Panginoon, ang pinagpala yung nagbigay ng kusing. Yung para bang yung nakikita natin dyan sa pakalat-kalat lang na 5 yata yan o sa 5 o o G's o magkano man yon. Yan po yung binigyang halaga ng Panginoon Diyos. Bakit? Kasi yun yung taos puso. Yun na lang yung meron siya, ibibigay pa niya sa Panginoon. Kaya nga po, mga mahal kong kapatid sa ating Panginoon, sa akin po pagtatapos, isang hamon sa ating devotion ngayon sa araw na ito. Hanapin po natin ang pagkakataong makatulong sa kahit sinong tao. Ngayon, maaari yan, kaibigan mo, kapamilya mo, o kahit hindi mo kakilala. At kung nakahanap ka na, gawin mo ito ng masaya at isipin mo, ito ay alay natin sa Panginoon at siya ang bahalang gumanti. Yan po yung mga bagay na walang kapalit. Sabi nga, walang vested interest. Mga mahal ko kapatid sa Panginoon, nawa tayo na pagpala ng ating aral ngayon. At ngayon naman, tayo po ay tutungo sa Wednesday Reflection. God's morning muli mga kapatid, dito po sa ating mga napag-aralan. Ngayong umagang ito ay kapag daw po nagbibigay tayo ng tulong gaya ng pagkain, damit, kaunting pera o kahit kaunting oras o pagdamay sa ating kapwa, sa mga taong nangangailangan, parang sa Diyos natin ito ibinibigay. Siya mismo ang tumatanggap ng kabutihang iyon at tiyak na hindi niya ito malilimutan. Hindi natin kailangang mag-alala sa mga na baka mawalan tayo, maubusan tayo, o hindi masuklian yung mga tulong o hindi maibalik, hindi tayo mabayaran ng taong ating tinulungan o ating pinautang. Tandaan po natin, ang Diyos po ang may hawak ng lahat. Siya po ang tiyak na magbabalik at magbibigay ng biyaya sa atin. Hindi minsan nga po sa mga hindi pa natin inaasahan or mas malaki pa ang ipagkakaloob ng Panginoon. Pero kung taos sa puso ang pagbibigay natin sa mga taong nangangailangan, ipagkakaloob po ng Panginoon ang mga dinidesire natin dito sa lupa. Kung hindi man po ipagkaloob dito ng Panginoon, alam po natin na pagdating po natin sa langit, doon po tayo makakakuha ng kabayaran ng mga itinulong natin o ginawa natin dito sa ating kapwa. Hindi po
lagi po nating tandaan na ang kabutihan ng puso ang tinitingnan ng ating Panginoon at hindi po ang bulsa natin. Hindi po yung mga pagkakawang gawa na naka-post pa sa social media. Yung mga ganun po. Although nag-aano naman po sila, ah, nagbabahagi naman sila, taos din naman siguro sa puso nila. Pero mas maganda po na sabi nga po, yung ginawa ng kanang kamay, huwag mo nang ipaalam sa kaliwang kamay sapagkat ang Panginoon ang nakakaalam ng lahat ng ating ginagawa at ang Panginoon din ang magbibigay ng sukle sa lahat ng ating ginagawang kabutihan sa ating kapwa. So yun lamang po, maraming salamat po and God bless sa inyong lahat. Okay. Ngayon naman, tayo po itutungo sa ating comment section. Sa ating mga kapatid online. Yan. Una po sa atin ngayon, dito sa ating comment section, ay ating pong kapatid mula po sa Osamis City. Congratulations nga pala ulit kay Jensen sa kanyang graduation. Graduate na. Yan, ngayon kasama po natin ang C family. Yan, yan sa pangunguna po ni Dr. Julia at Sir Dodong. Yan, congratulations po sa proud parents. Yan, at God's morning po sa inyo, Dr. Julia. At sinundan po yan ng ating kapatid mula sa Carmelite, Barangay Concepcion. Kasama po natin itong ating kumari, kaibigan yan, si Kumaring Len, at pagbati rin natin ng happy birthday belated kay Brother Arthur tayo sa ating isa sa matalik nating kaibigan yan, at pagbati rin natin sa kanilang mga anak, kay Julene at kay Pao, at syempre alam ko kasama rin natin dito ngayon at yung aming pong inaanak si Tyron at si Janessa, isang mapagpala. Yan, nabati ko na. Yan, At pagbati rin natin ngayon, mula sa Barangay San Ignacio, ang kasama din natin ang Preo family. Yan ang ating kapatid, yan si Brother Rafael. Kasama po natin at pagbati natin sa kanyang buong pamilya. Yan. Sa mapagpalang umaga po yan. Nakita ko rin dito ating anak yan, si Tyrone and Janessa, na lagi natin kasama yan. At from Santo Niño naman, tungo tayo. Kasama po muli natin si Nanay Josephine Maranan. Sa mapagpalang umaga po sa inyo dyan, sa Santo Niño at sa buo po ninyong pamilya at mga kamag-anak. Sa mapagpalang umaga po. At yun, kasama rin po natin ngayon mula sa Bulaking Chaong, yan, ang ating Kuya Chris, Yan, isang mapagpalang umaga sa iyo, Kuya, at purihin ang Diyos. At pagbati rin natin, sa ating mga kapatid dyan, kay Nay Marta, kay Nay Gori, Nay Lina, Yasel, at kay Inigo, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat dyan, sa Bulaking Chaong, yan. At tungo naman po tayo sa USA shuttle, Washington shuttle. Kasama po natin ang Dow family. Yan, sa pangunguna again ni Nurse Abby, sa mapagpalang umaga po sa inyong lahat. At tunguli tayo dito sa Pilipinas, dito sa Villa Escudero. Yan, sa pangunguna po ni Nay Winnie Patual. Kasama po natin. Yan, at pagbati rin natin, Yan, at kay Ate Lisel Dalangin at sa inyong buong pamilya dyan po sa Villa Escudero. Yan, at again, nakasama ulit natin si Sister Buena Castillo. Yan. Yan, at pagbati natin sa buong Castillo family. Yan, kay Paring Alvin. Yan, isang ingat lagi. Yan, at kasama rin po natin ngayon ang Arocena family from Liliw, Laguna. Yan, isang mapagpalang umaga po sa inyo. Yan, diyan sa Liliw, Laguna. At from Kalihan, yan, kasama po natin si Ate Nela Nonoso. Yan, sa Manhattan. Yan, subdivision. Yan, at pagbati natin sa lahat dyan, ang inyong pamilya. At yan, kasama rin po natin ang ating
Nanay Remy from Dolores, Quezon, ang Alinea family, isang mapagpalang umaga po, Nay Remy, Alinea. Yan. At yan, at pagbati po sa inyong buong angkan. At from Dubai, kasama po natin si Sister Maria Bonalos. Yan, isang mapagpalang umaga sa iyo kapatid, no? At purihin ang Diyos. At from Bacolod City, kasama po natin ang Pios family. Yan, kasama natin si Kuya George Pios, isang mapagpalang umaga po. Kuya, yan. At sino pa? Kasama rin natin si Teresa de Ramos. Yan, no? Okay, at pagbati natin, isang mapagpalang umaga. At pati yan kay Chairman Toka. Sino ba ang chairman doon yan? Siya ata. Oh, yan. Kung konselman o chairman, yan. Pagbati natin dyan, ano. Yan, sa ating kapatid. Yan. At from Santa Rosa, Laguna, yan. Kasama po natin ang aking kapatid Caroline Mercado. At syempre, pagbati natin dyan sa lahat na nandiyan sa Santa Rosa. Yan, sa aking anak, si Casey, ano, kay CJ Prele, at sa aking mga pamangkin, dyan kay, sino pa ba? Si Princess, si Shai, si Jello, si CJ, at si Sian, at syempre kay Luna. Yan. Yan. At isang mapagpalang umaga rin sa ating kapatid from Makati City at pagbati rin natin sa iyong buong pamilya sa Bulacan. Yan. Kasama po natin si Sister Babes Rian Sares. No? Yan. At ang ating kapatid from Bae Laguna. Yan, kasama natin muli ang ating matalik na kaibigan din, no? Ang Biray family. Yan, kasama po natin sa pangungunan ni Sister Grace, no? Pagbati natin diyan kay Brother Mike, no? Kay Miko, kay Carl, kay Ellie, at syempre kay Baby Dion at kay Butchay, yan sa aking inaanak diyan. Yan, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat dyan. And that's all, mga kapatid. Nawa ay nabati ko ho ang lahat. At purihin po ang ating Panginoon Diyos. Ano ho? At ngayon, sa ating pong pagtunghay, ano ho, at tungo sa paksang ito, no? Na kung paano po tayo mag-invest na ating oras. Nawa tayo po napagpala ng ating Panginoon. Di lang oras, hindi kung ano meron tayo na pwede nating itulong sa iba at magamit para sa karya ng Panginoon Diyos. Again, mga mahal ko kapatid sa Panginoon, dyan po tayo magtatapos. Nawa tayo na pagpala ng ating Panginoon at sa ating pagtatapos, tayo po ay manalangin. O manaming Diyos na makapangyarihan, salamat po sa oras na ito. At binigyan mo kami muli ng pag-aaral na magbibigay sa amin ng linaw, tagumpay, Lord, at tunay na paglilingkod, Lord, bilang iyong tagasunod, bilang iyong disciple, Lord. Maraming salamat, Panginoon, at bigyan mo po kami, Panginoon, ng lakas, karunungan, at pagtalima sa iyong salita. Bigyan mo kami, Panginoon, ng pagkakataon na magawa namin ang iyong layunin. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng ito. Bigyan mo kami ng masunuring puso at isipan, O Lord, upang kami ay makasunod ayon sa iyong itinakda sa aming buhay. Huwag mo pong hayaan na masayang ang mga pagkakataon at mga pinagkatiwala mo sa aming buhay. Gamitin mo po, Panginoon, ang aming buhay na ito upang maging iyong tunay na tagasunod. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng ito at sa iyong pagtubay at gabay. At patuloy po namin pinasalamatan ang iyong kabutihan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Salamat po sa buhay ng mga taong kasama rin namin ngayon. Pagpalain mo po ang bawat isa. Bigyan ng kagalingan, bigyan ng pagpapala, Panginoon, sa lahat ng aspeto ayon sa iyong kabutihan at ayon, Panginoon, sa iyong pagpapala. Again, O Lord, we thank you and praise you. And this I pray in Jesus' name. Amen and amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ is dead. Christ is risen. Christ is risen. Christ will Christ come again. will come again. And together, And together we are for Christ. Again, God's morning, everyone.